Okay, hello mga ka-farmer, magandang araw. Welcome back sa ating channel. LM Integrated Farming nga pala. Mga ka-farmer, dito tayo ngayon sa saging. Saging itong topic natin ngayon tungkol sa isang problema na ito yung pinaka kinatatakutan talaga ng lahat. Hindi naman natin inaasahan na magkakaroon tayo nito dito. Magkakaroon ng infection yung area natin sa ito yung Panama disease, tinatawag na Panama disease. Isa siyang sakit na nanimiminsala sa mga saging, cause of fungus. Isa siyang uri ng soil-borne fungus na pinagmumulan yan sa lupa. Bali ano yun sila, dormant yun sila, nasa lupa na talaga yan siya pero hindi lang nag-activate. Kaso kalaunan kung once nag-activate na siya, ang problema kasi wala pa tayong solusyon, no? Agad-agad na random na makakagamot sa sakit na yan. Kaya sa ngayon kanya-kanya na lang solusyon. Unang-una prevention, pag once na infected na yung isang puno, hindi na ginagalaw kadalasan, hindi na siya, parang ina-isolate na siya. Kaya dito sa akin ina-isolate ko na siya, hindi ko na ginagalaw kasi itong portion na to, itong papakita ko ngayon, itong mga ka-farmer, yan na yung nangyari. Ano siya, pangalawang portion na to kasi may isa pa din doon. So ang ating gagawin mga ka-farmer, susubukan natin kung yung follower niya is kaya ba natin patuloyin. Gamit natin is yung bioinoculant, microbial inoculant. Kasi wala pa tayong gamot, wala pang na-discover na gamot para dito. Maraming nagsasabi na mayroon na, kanila daw ang produkto, gamot daw sa Panama, wala pa namang talagang certain na mapapatunayan nila na gamot talaga. So ang mangyayari is gagawin natin, fungus is a kind of a pathogen. So ang gagawin natin is lagyan natin ng mga good microbes para sila yung maglalabanan dyan. Kumbaga halimbawa kung gaano sila kadami na nandyan, kung nasa 10 million sila, lagyan natin ng multiple times pa na dami sa kanila. May gagamitin tayo na bioinoculant, hindi ko lang muna babanggitin kung ano yung product, pero susubukan natin. Nagbaka sakali lang tayo kung ano pa, kasi ito kasi siya mga ka-farmer, ito infected na to, yung nanay, pero itong subwal na sumusunod, yon malulusog, matataba. Kaso lang pagdating nung maturity stage niya, doon na naman yan, yung sa ugat niya ngayon kumakapit na yan, pero paunti-unti hanggang sa paglaki niya, doon madadamage yung ugat. Yung soil-borne kasi na yan, fungus na yan, sa ugat yan kumakapit. Ang mangyayari, masisira, mamamatay yung ugat. Kaya ang mangyayari, pag wala ng ugat, so mamamatay yung puno. Kaya ito na yung nangyari sa nanay niya. Kung napapansin nyo dito sa katabi, bansitap yan siya. Kasi excuse me, kasi yung dito sa kabila nagkakaroon ng bansitap, nayaan ko na lang yan siya kasi hindi ako gaano concerned dyan sa bansitap kasi simple lang naman yun, common naman yun na problema, at saka madali lang naman yun makokontrol. Itong Panama disease ang ano natin, ang gagawin natin ngayon, kahit hindi ko pa yan nalinis yung puno, hindi ko na lang muna gagalawin kasi baka makadala pa tayo dyan ng kahit kunti lang, kahit kunting makakapit sa gamit natin o makakapit sa paa natin, ilipat mo sa kabila, maikalat pa natin. So ngayon may dala na tayo, may karga tayo na bioinoculant. Ang gagawin natin, uubusin ko to dito yung kalahating tangke. Yan, i-spray na lang natin dyan para para mag-absorb din doon sa lupa. Tutulo naman yun, ma-absorb doon sa lupa. At saka may mga organic matter naman dyan kakapit yung microbes natin.
yung mga patay na damo ng mga dahon, kakainin nila yon. Tapos bababa at bababa yan sila doon sa sa pinakaugat. Ang lang nito mga ka-farmer, kasi hindi natin to makikita agad yung resulta sa ilang araw, ilang linggo lang, buwan-buwan pa yung abutin. Siguro mga 5 months, 6 months hanggang makalusot. O obserbahan natin to bawat buwan na darating kung anong itong follower niya, kung kaya ba tutuloy, makakalusot ba to. Tutulo naman yung sa lupa, at saka kakalat din naman yung microbes dyan, kakalat yan sa lupa. Kasi hanggat may makakain sila, gagalaw at gagalaw yan sila. Hanggat may makakain, magmumultiply yan sila. At saka pag may mga pathogens dyan, makikipaglabanan yan sila, kakainin din nila yon. So lagyan natin ng mas marami, mas multiple times na dami sa possible na nandyan. Bali ito ngayon ina-apply na natin, nilalagyan natin. Pagdating ng isang buwan, lalagyan na naman natin uli hanggang sa kung saan, kailan makikita natin na may resulta na. Siguro mas 6 months, 5 to 6 months, mapapansin natin yan kung magiging pa, kung tutuloy-tuloy pa ba yung yung saging natin. Ito yung tinutukoy ko, yung anak na, yung subwal ng may sakit. Yung pinakadelikado na sakit sa saging mga ka-farmer. Dalawang uri kasi itong Fusarium wilt Panama disease, isa tong Fusarium wilt. Dalawang uri yung Fusarium wilt, ito yung bacterial at saka itong fungus, soil-borne fungus. Itong Panama disease, soil-borne fungus to. Yung bacterial, yun yung tinatawag dito sa amin na muko. Di rin basta-basta yun, kasi pag i-eradicate mo yon, susunugin mo, tapos tatanggalin mo dyan sa lupa, susunugin mo na hanggang maabot talaga siya. Mas maganda gagamitin rice hull or either yung mga kahoy na napakadaming kahoy na tuyo, susunugin dyan sa malapad na, mula sa mula sa pinaka-infected hanggang aabot pa ng 5 meters, para masigurado na abot talaga lahat yung mga nakalatan yan kasi bacterial yun, kakalat talaga yun. Gagamitan din ng mga disinfectant, mga bactericide, tapos i-dry up mo yun siya within 6 months. Pagkatapos ng 6 months na yan, pwede ka na magtanim uli. Bali na eliminate na yung mga bacteria, mamamatay din yung saging, patay din yung saging noon bacterial yun siya. Ito fungus, soil-borne fungus. Ito yung pinakamahirap, kasi pag once nag-activate na yan siya dyan sa lupa, 5 to 30 years bago pa yan siya mawawala uli. So paano ang mangyayari sa sakahan mo ng saging? Kung sakali man yung itong portion na to na eliminate mo na ayos na sa loob ng 5 years, may bago na naman doon sa ibang portion na naman, di ano mangyayari? Wala nang tigil. Kaya para makontrol na lang, gagamitan lang ng mga ganito bioinoculant. Baka sakali tayo na makontrol, sana naman. Kaya update na lang natin to, kasi buwan-buwan mag-a-apply tayo dito ng bioinoculant. Ulitin natin to pagkadating ng isang buwan hanggang sa makalusot yung saging natin. Subukan na lang natin to. Okay, yun lang muna mga ka-farmer. Update ko na lang to sunod. Laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Happy farming.